Huwag ninyong baliwalain ang inyong kapatid. Kailangan ninyo ang isa't isa sa ikatitibay at ikalalakas ninyo. Amen, mga kapatid. Good morning. Sa pamumuhay natin bilang mga Kristiyanong tunay, araw-araw meron tayong kalaban. Kasi totoo ka. Pag hindi ka totoo, wala kang kalaban. Kakampi mo yung kalaban eh. Isa lang naman ang kalaban ng Diyos, si Satanas eh. At lahat ng aliporis niya eh. Ngayon, dito sa lupa, pinahintulutan na ng Diyos na magliwaliw dito masasamang espiritu at darating ang panahon, bababa na si Satanas para ipusit yung Antichrist. So sa ngayon, sa araw-araw, Satan is like a roaring lion eh. Ready to devour. Naghahanap lang siya ng masisila niya. At paano sumisila si Satanas? Sa pamamagitan ng pandaraya. Yun ang paraan ng pagsila niya eh. Mandaraya. Mandaraya siya eh. Ba't nahulog si Eva? Dahil nadaya. Bakit nahulog si Adan? Nadaya din siya ni Eva. So ang scheme ng demonyo lagi, pandaraya. At ang napakatalinong paraan ng demonyo sa pandaraya niya, ang gagamitin niya, Word of God. Nung tuksuhin ng Panginoong Jesus ng 40 days and 40 nights sa wilderness, ano ba ginamit ni Satanas na scheme? Di ba Word of God? Pero nanalo ba siya sa Word of God? Sa Panginoong Jesus? Talo. So kailanman, ang gagawin ni Satanas lagi sa atin, dayain tayo araw-araw. Kaya we have to fight, a good fight of faith. Paghawakan mo yung shield of faith, kasi yun ang paraan ni Satanas eh, para siyang ninja. Meron siyang mga ginagamit na gano'n. Meron siyang pang gano'n eh. Pantira ng mga ninja, pag nakalusot siya, eh meron ka shield of faith. Kada titira, meron ka shield of faith, Word of God eh. Pero gagamit siya ng Word of God. Pero ang gagamitin mo rin, Word of God. Yun ang ginamit ng Panginoong Jesus. For it is written. Nasusulat, sabi ni Kristo. So matalino ang kalaban. Tingnan nyo lahat ng religion. Ano ginagamit para makapandaya? Di ba Bible? Bible din gamit nila eh. Kahit sinong nagtatag ng isang religion, ang gamit niya Bible. Bakit? Kasi kung hindi Bible, madali hindi niya maloloko yung marami. Kapag Bible, madali niyang maloko. Pero yung mga anak ng Diyos, hindi niya maloloko. Kasi si Satanas, walang katotohanan sa kanya. He is the author and the father of lies. Siya ang may akda at siya ang ama ng kasinungalingan. Ang lahat ng gagamitin ni Satanas sa iyo, pagsisinungaling para madaya ka. Ngayon, kapag tinanggap mo naman yun, nadaya ka na. Katulad ni Eva. Di ba sabi niya kay Eva, sabi ba ng Diyos yun? Yung ba sinabi ng Diyos na pag kumain yan, mamamatay? Di ba hindi naman totoo yan eh? O di ba dinaya? Pumayag si Eva, dinadaya. Si Jesus Christ, hindi niya madaya. Di ba sabi niya, kung talagang anak ka ng Diyos, sige nga, patunayan mo anak ka ng Diyos. Ayan o, yung bato. Ayan, gawin mo tinapay, gutom ka na, di ba? For it is written, man doesn't live by bread alone, but by every word of God that comes from His mouth. Talo siya. So, nag-insist na naman si Satanas. Phase 2, dinala sa mataas na lugar, di ba? O Word of God din ang ginamit niya. Magpatihulog ka, di ba sabi sa Salmo? Pag nahulog ka, hindi ka sako mo, hindi magkakagurles. It is written, do not tempt the Lord your God. O tapos, dinala na niya siya sa mataas na bundok. Pinakita lahat ng kayamanan ng sanlibutan. Ano sabi niya? Lahat ng nakikita mo yan, nasa akin na yan eh. Kung sino gusto kong payamanin at bigyan ko ng kapangyarihan, mangyayari yun. Ibibigay ko lahat kayo yan, sambahin mo ko. It is written, I have to worship only God. O di ba hindi nakapatagal si Satanas? Takbo. Bakit? Hindi siya makapenetrate, hindi niya maloko si Jesus Christ eh. Hindi, kahit Word of God ginagamit niya, hindi niya madali. Yung may akda, kumbaga sa lawyer, practicing lawyer ako may akda doon sa revised penal code, nung ganung batas. Tapos, ikaw na isang abogadong, isang kahigisan to ka, harap ka doon sa author ng batas na yun. Ano ka mananalo? Siya author ng batas na yun. Si Jesus Christ ang author eh. Siya ang Diyos na salita na naging tao eh. Mananalo ka ba doon? So, panalo din tayo kung gagamitin natin ang kapangyarihan na salita ng Diyos. Tayo yung magtatagumpay sa pamagitan ni Kristo Jesus. Meron tayong sword of spirit. Yung Word of God, espada.
Kasi nag-ispadahan sila ni Satanas eh. Word of God din ang gamit ni Satanas eh. Pero nanalo ba? Noong panahon ni Moses, di ba may tungkol si Moses? Yung mga magikero ng Egyptian, may tungkol din, ginawa ding ahas. Nanalo ba? Yung ahas kay mo, kinagat ng tungkol yung patay. Kilala nyo si Dagon o Dagan, the Lord of Lords. Ito ang Diyos ng Philistines. Nakuha ng Philistines yung Ark of Covenant. Ang ginawa ng mga Philistine, naagaw yung Ark of Covenant, dinala doon sa chapel ni Dagon. May rebulto doon si Dagon eh. Alam nyo ba si Dagon? Yun yung half piece, half tao, sirena, mga syokoy. Yun ang sinasamba ng Philistine, isda, kalahating isda. Hindi nyo napansin yung, yung corona ng mga sa Vatican, yung mga pare, yung mga papa, di ba meron gano'n? Isda yun eh. Kita nyo may biyak sa gitna. Isda yun eh. Diyos ng ng Philistine. Ano nangyari kay Dagon? Paggising nila sa umaga, nakita nila, pira-pirasyon na si Dagon, nakabaksak, hiwa-hiwalay, nadurog. Idinikit mo ba naman sa Ark of Covenant eh? Mananalo ba yung demonyo sa Diyos? Hindi mananalo. Kailanman ang dilim, hindi nanalo sa liwanag. So yun ang nais ng Diyos sa atin eh, magtiwala lang tayong lubos. At ang paraan ni Satanas, maglagay ng doubt. At ang ibinibigay niya, sinusugo niya para magka-doubt ka, spirit of fear. Lahat yan, demonyo, lahat yan eh. Spirit of fear. Tatakutin ka. Tapos, kasunod na yan, spirit of doubt. Para hindi ka na nga maniwala sa Word of God. Ngayon, makikipaglaban ka. Katulad ni Kristo, Word of God din gagamitin mo. Hindi totoo yan sinasabi mo, Satanas, hangal ka. Hindi mo umagogoyo, kayong pagogoyo. Pag evil spirit na, evil na yon. Pag ang isip mo ay parang gusto nang gumawa ng masama, o demonyo na yon. Huwag mo na tatanggapin. Itapon mo, magsanay ka. Kailangan matuto ka maging lagi lang relax. Payapa. Kasi doon nakikipag-uusap ang Diyos pag payapa. Kahit si Einstein nga, sinabi niya eh. Lahat ng gawa niya, nangyari yun habang relax lang siya at naliligo. Tsaka dumadating yung mga idea, to relax. Kasi pag magulo isip mo, nag-iisip ka, hindi makakapasok ang Diyos. Sarado yung isip mo eh. Nag-iisip ka eh. Mag-isip ka ng mag-isip sa gabi, hindi ka matutulog. Iisip ka ng isip, paano ka matutulog? Kaya nga pag-aaralan mo na hindi tayo nag-iisip ng nag-iisip. Kasi yan ang paraan ni Satanas, yung mag-isip ka. Expert si Satanas dyan eh. Tingnan mo si Judas, kayang-kaya niyang pasukan, di ba? Benta mo ng 30 pirasong pila. Di ba, nadali niya? Nadali niya. Ganon si Satanas eh. Bibigyan ka ng ng mga thoughts sa isip mo. Pag nalaman mo na ba, teka, iba na to si Satanas ka, putulin mo na. Huwag mo na hayaan pa. Meron nga kawikaan ng Chinese eh. Pwedeng ang ibon, dapuan ka ng ibon sa ulo eh. Pero imposible kung yung ibon na dumapo sa iyo ay naglagay pa ng hugad, nanganak pa. Ganun ang ginagawa ni Satanas. Pag nakapaglagay sa iyo ng seed of fear, nagkaroon ka ng fear. Di ba, sakit-sakit ng ulo mo, dadagdagan na, cancer yan. Ang sakit ng tiyan mo, sabihin sa iyo, ulcer yan. Ang bilis ni Satanas sa ganyan, ikaw naman. Hindi mo, sakit-sakit nga ng ulo ko, lagi ako nahihilo, may cancer ba ako? O hindi nakapasok si Satanas. Naku, dadagdagan na naman yan. Maglalagay ng mga anak yan, tsaka pugad. Bandang uli, nanlulumo ka na. Para mamamatay ka na. May nangyari nga dyan, nagpahula eh. Nagpahula yung manghuhula. Ako ba'y mamamatay? Sabi ng manghuhula, malapit ka na mamatay. Di, kaiisip niya, namatay. Lagi niyang iniisip, mamamatay siya. Di namatay. Naglagay ng seed eh. Kasi kapag lagay na si Satanas ng seed sa iyo, tutubo na yun eh. Kaya huwag mong hayaan, sabi ng mga apostol, kahit isang oras, hindi kami napapigil kay Satanas. Kahit sa ilang sandali, huwag kang papayag. Magsanay ka para kang pulis. Pag nalaman mo na evil thoughts na, tigil na. Love thinketh no evil. Kapag dumarating yung ganon, Word of God, love thinketh no evil. Ang pag-ibig hindi nag-iisip ng masama. Huwag kang mag-isip ng masama. God has not given us the spirit of fear, but of boldness and sound mind. Pag binabanatan ng utak mo, hindi, sound mind. I have a sound mind. Sasabihin mo, pag sinabi ni Satanas sa iyo, sabi kay Gandang Hari, bakla ka. Sabi ni Gandang Hari, bakla ako. Di bakla nga siya.
Sabi nga ng Diyos, say to the weak, I am strong. Say to the poor, I am rich. Sabihin mo, confess it by your mouth ang faith mo. Huwag kang papayag na yung pagdududa, ipasok mo sa isip mo, alisin mo agad. Pag yan lumaki ng lumaki yan, ako hindi ka kalulugdan ng Diyos. Nalulugod lang ng Diyos sa sumasampalataya. Kasi ang gusto ni Satanas, alisin ka sa pananampalataya, magkaroon ka ng pagdududa. At yan ang ginagawa ngayon ni Satanas. Hindi lang sa born again Christians na totoo, kundi sa lahat ng mga tao. Kasi madali niyang makukuha mga anak niya eh. Anak ng Diablo eh. Ang paraan niya, kasinungalingan. Katulad ng inilalabas nga dito sa TikTok, sa internet, mga istorya ng mga Anunnaki, sina Enki, lahat lang yan, sina Ina-Ina, sina ni Ruby, ang dami mo makukuha dyan. Puro aral ng fallen angels. Bakit? Para magsilayasik ng doubt. Huwag ka na maniwala sa Bible. Sabihin nila, una pa kami sa Bible eh. Nangopya lang ang Bible sa amin. Ito, nakasulat nga sa ano namin, no? Meron pa kaming hieroglyphics. Meron kaming cuneiform. Nakasulat yan. Yan ang ebidensya. You want evidence? This is the hard evidence. Kasi sa korte, para beyond reasonable doubt, tatlong evidence ang ipakikita mo eh. Testimonial evidence. Ibig sabihin, may nag-testimony. Tapos itong documental evidence, dapat may dokumento ka. Tapos itong physical evidence, kailangan maipakita mo sa korte yan. Para merong may probable cause. Pag may probable cause, pwede magbigay na ng warrant o para sa piskalya. May probable cause na eh. Ganun si Satanas eh. Lalagyan ka ng kaso, ito wala kang kaso, kakasuhan ka. Ilalagay sa isip mo, hindi ka naman tunay na Kristiyano eh. Malahining ka eh. Wala na mangyayari sa iyo eh. Ka na sumampalataya. Ikaw naman, oo nga, malahining ka. Yun nga. Kasi ang Diyos, hindi siya nagsasabi ng no. Tandaan nyo, God is a God of affirmative God. God is a yes God. Hindi siya no God. He is light nga eh. Hindi siya darkness. Kaya ang naglalaban dito sa mundo, darkness and light eh. Yung mga anak ng Diyos, yun ang dadayain niya. Bakit? Yung mga anak ng Diablo, nadaya niya na yun eh. Ginaya niya yung mga mata ng mga hindi nananampalataya para mahiwag sumilang sa kanila ang ilaw ng Ebanghelyo ni Kristo. Binulag ang mga mata nila. Tayo nakakita na, ang gusto nila, bumalik ka sa dilim. Hinihila ka niya ulit, malublob ka sa kumunoy. At ang paraan niya, pandaraya ng mga Word of God. Kaya kita mo, ang dami-daming mga religion, puro Bible ang gamit. Pero makikita mo sila, may kamalian sa kanila, may sarili din silang libro. Katulad ng Muslim, meron silang Quran. Di ba? Punta ka kay kay Smith, meron silang golden tablet. Punta ka saan? Sa Iglesia ni Cristo, may pasugo. So, makikita mo, hindi lang Bible binabasa, na meron silang sariling ideology. Doon nabuo, na kumontra sa Bible. Hindi mo, Catholic, o ang dami-dami din lang limang ginagamit na apokripa na hindi naman inspired of God. So doon mo makikita na meron din silang, nabuo din sila sa ginawa nila. Bagamat gumagamit sila ng Bible katulad ni Constantine the Great. Para maniwala ang mga Kristiyano noon, sabi niya nakakita ako ng vision, ng cross. Ginamit niya yun, nanalo sa giyera. So pinagsama ngayon yung tunay na Kristiyano sa hindi. O di naging pagano, tsaka Kristiyano pagano. Doon nabuhay ang mga papa, katoliko. Nagsimula. Yun yung sa huling paana, yung nakita ni Daniel, na paa, yung magkahalo na yung clay, tsaka yung bakal, iron and clay. Ibig sabihin, sumama na yung false church sa tunay na iglesia. Para magpakitang konti, parang Antichrist. Yung Antichrist, nagpapakita siya katulad ni Kristo at kontra kay Kristo. So sa simula, katulad ni Kristo, kunwari, Kristiyano, tapos lulutan na yung pagkatotoo nila. Lalabas na talaga Antichrist. Pakikilala na niya ang sarili niya. So ganun para makapandaya ka, maghunyango ka, magkunwari ka. Kasi hindi ka makikita Yun ang, tinan mo yung mga hunyango na kumukulay doon sa pinupuntahan nila, di ba? O ganun ang mga politika Puro hunyango lahat yan. Doon sila kakampi, doon sa mananalo politiko. Pag naramdaman niya ito mananalo, susuportahan niya yun. Ngayon, pag susuportahan niya yun, gagawa na muna ng deal yun.
Sir, kung kayo ba mananalo presidente, susuportahan ko kayo at lahat ng mga gobernador ko, mga mayor ko, ano ba makakapalit? Sige, Secretary of State ka. Pag nanalo ako, Secretary of State ka. So tatrabahuhin nila ngayon, bubungkalin lahat ng dumi mo. Kaya makikita mo sa politiko, lahat ng pangit na bagay, mapapanood mo sa TikTok, mapapanood mo dito. Kanya-kanya sila ng strategy para sirain ng tao. Samantalang lahat sila sira. Sa malinis lang, malinis lahat ng bagay. Sa marumi, lahat ng bagay marumi. So, ang malinis lang, anak ng Diyos. Pag hindi ka anak ng Diyos, marumi na lahat yan. Kahit ikaw pa pinakamabait na tao sa mundo, ikaw pa pinakamatulog, marumi ka. Bakit? Hindi ka pa nalilinis ng dugo ni Kristo. Hunyango ka pa rin eh. Kasi ang tunay na Kristiyano, hindi na hunyango yan eh. Hindi na siya hypocrite. Ang hunyango, hypocrite yan eh. Nagkukunwari. Ikaw hindi na, nilalantad mo na pagkagiging anak ng Diyos mo. I-persecute ka ba o hamakin ka ba? Wala akong pakialam sa inyo. Basta't ako, Kristiyano. Susundin ko ang Diyos ko. Hindi magalit kayong lahat. Kamuhian niyo ko lahat. Huwag lang ang Diyos ko. Kaya nga doon mo makikita na ipi-persecute ka. Ang sino mang nagpapakabanal-banal, uusigin ka. Kasi lantad ka na eh. Ang anak ng Diyos, kita mo, nung magsabi siya, ang aking ama, inusig na siya. Sinasabi mo, ikaw ang anak ng Diyos, blasphemy yan, tao ka eh. Tapos anak ng Diyos, inusig na siya. Ipinapakaw tuloy siya. Bakit? Hindi naniniwala yung mga hypocrites eh. Sa kanya, pinapakaw siya. Kaya nga sabi ng mga apostol, kung sasabihin namin sa inyo na hindi namin nakikilala ang Diyos, sinungaling kami. Nakikilala namin ang Diyos pagkat nagpakilala sa amin. Yung amin na hipo, yung amin nakita, yung amin narinig, yun ang pinapatotoo namin sa inyo. Merong ebidensya, may physical evidence, may documental evidence, meron pang mga circumstantial evidence, may mga ebidensya. Kaya nga sa langit, pagpunta mo, may ebidensya. Susunod yung mga ginawa mo pagsunod kay Kristo. Kasi kung walang ebidensya, di hahatulang ka, beyond reasonable doubt ang paghatol eh. Walang kaduda-duda, anak ka ng Diyos. Kaya sa langit, walang papasok na anak ng demonyo. Puro malinis na ito. Kaya dito pala sa lupa, kailangan magsanay ka sa kabanalan. At ang pagsasanay sa kabanalan, huwag mo tanggapin ng evil spirit. Labanan mo. Labanan mo. Kapag nagkukulang ka ng karunungan, humingi ka. Sabi sa James 1:5-8, basahin natin. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan na sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay na sagana sa lahat at hindi nanunumbak. At ito'y ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon sa dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabila. So hindi ka makapili ng pipiliin mo. Nagiging wala kang decision making. Wala kang pagkalalaki. Kaya sabi ng Diyos is rather yes or yes, no or no. Yung nasa gitna, bakla yun, hahatulan ka. Pumili ka ng side, darkness ba o light? Si Jesus Christ ba o si Satanas? Kailangan ipakilala mo sarili mo eh. Magladlad ka ng kapa, lantad mo yung cards mo. Paano ka uusigin ng sanlibutan pag hindi mo ipakikita na sa'yo si Kristo? Kakampi mo yan, paano ka uusigin yan? Bakit ka dadayain ni Satanas? Inadaya ka na nga niya. Ang dadayain ni Satanas, hindi pa niya nadadaya. Sino yun? Mga anak ng Diyos. So mag-ingat tayo. Kasi you have to fight a good fight to faith, and the just shall live by faith. Yung matuwid, mabubuhay lang sa pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Kay Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay at ang pananampalataya ko sa anak ng Diyos lang. Bible lang ang basis ng lahat ng katotohanan. Kahit anong libro ilabas nila, kahit may ebidensya pa sila kontra sa Bible, huwag mong paniniwalaan. Kasi yan ang paraan ni Satanas, mandaya. Mandarambong yan. Satan come here to steal, to kill, and to destroy. Aagawin yung kapayapaan mo, aagawin yung pananampalataya mo. Aalisin sa iyo yan. Kaya sabi ng Diyos, mag-ingat kayo. Revelation 3:10 eh. Tsaka 11. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis
ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ay sino ba nananahan sa ibabaw ng lupa? Unbeliever, tsaka believer. Susubukin na ngayon yan. Pahintulutan si Satanas mandaya. Kaya ang dami na niyang nadadaya mga anak niya. Yung mga anak ng Diyos, gusto niyang dayain. Pero hindi niya madadaya. Yung binuksan ng Diyos, hindi masasaraduhan. Pero yung sinaraduhan ng Diyos, hindi mabubuksan yun. Yung anak ng demonyo, yan ang makukuha niya. Ngayon, nagtiis ka nga. Nabubuhay ka sa Word of God araw-araw. Nakikipagbaka ka na mabuting pakikipagbaka. Ito naman ang sabi ng Diyos. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin na sino man ang iyong putong. Ano ba yung matibay na nasa iyo? Word of God. Aral ni Kristo. Kasi yung iba, wala pang aral ni Kristo, kaya hindi sila makapamuhay sa Diyos. Tayo may aral na ni Kristo, kaya nakakapamuhay tayo sa Diyos. Kasi isa lang naman ang daan papunta sa Ama, si Kristo lang eh. O para makapunta ka doon, bibigyan ka ng aral ng daan. Ano yung aral ng daan? Dating daan. Hindi dating daan, bago na. Si Kristo na. Hindi na yung Old Testament, New Testament na, bagong daan na. Hindi na dating daan. Ngayon, dito sa bagong daan ay binibigyan ng mahusay na daan to. At matindi mga utos dito. Hindi katulad nung araw, ang kautusan nga nung araw eh. Sabi, love God above all and love your neighbor as you love yourself. Sabi ni Kristo, meron akong bagong utos, hindi na love your neighbor as you love yourself. Love one another as I have loved you. That is the new commandment. Yun ang bagong commandment. Yun ngayon ang pag-ibig na gagawin natin sa tao. Ngayon, ang kamumuhian natin, yung masama. Yung kapatid o kaaway, minamahal yun. Ang kamumuhian masama, Romans 12:9. Kung magagalit ka, gumagawa ng masama, ang asawa mo, nanay mo, tatay mo, pwede ka magalit. Pero wag kang magalit doon sa tao. Huwag mo kamuhian yung tao. Kasi ginamit lang ng demonyo yung tao. Hindi naman siya gumawa nun eh. Yung demonyong nasa kanya. Kaya sabi dito, ang pag-ibig maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Kapuotan ng masama. Sino ba masama? Si Satanas. Bilabang iba, yun lang naman na masama. Demonyo eh. Mga evil spirit. Yun ang kapuotan mo, huwag yung kananay mo. O tatay mo, kapatid, mahalin mo yan. Nanay mo yan, tatay mo yan eh. Kahit ibang tao, huwag mo kapuotan yung kaaway mo. Kasi demonyo lang naman yung gumagawa dun eh. Kasi ang pakikipaglaban natin sa demonyo. Powers of the air. Ephesians 6:12. Kaya kung magagalit kayo sa anak nyo, sa nanay nyo, sa tatay nyo, sa asawa nyo, paliwanag mo ba't ka nagagalit? Kasi magagalit din sa iyo yan. Hindi nila naiintindihan yung kinagagalitan mo yung demonyong nasa kanya. Ngayon kung ayaw makinig, huwag mong ipilit. Lalo magagalit yan. Isabihin niya, may demonyo pala ako, ikaw may demonyo ka rin ba? Ito sabi ng Diyos eh, sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman ng dugo. So, hindi tao. Sino ba may laman ng dugo? Tao. So, hindi tao kalaban. Kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan. Sino ba ang hari ng kadiliman? Si Satanas, the opponent of God. O di yun ang kalaban, yung may kapangyarihan sa kataasan, sa kadiliman. Laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga daokong kaitaasan. Kasi nag-to and fro na eh. Pwede na si Satanas at ang mga masasamang espiritu mag-to and fro sa earth at second heaven. Yung second heaven, yan ang yung napakadilim yan eh. Yan lugar na yan, madilim yan. Pero yung pinaglagyan ng mga demonyo, yun yung tinatawag na bottomless pit. O yung kalaliman ng kadiliman. Naka-reserve yun, ang tawag nun sa impyerno, Hades. Yung mga demonyo na nakipag-sex sa mga daughters of the earth, nakakulong sa Hades ngayon. Yung Hades at saka yung masasamang espiritu, lahat-lahat sila itatapon niya sa dagat-dagatang apoy sa last judgment. So ngayon, inipon muna sila ng Diyos doon sa Hades. Para pagdating ng last judgment, itatapon pati Hades. Sabi sa Revelation.
Ihahagis yung Antikristo, ang false prophet, pati ang Hades doon sa dagatang apoy. So ngayon, ang ginagawa ng Diyos ngayon, yung masasamang espiritu ng tao, hindi siya naging Kristiyano tunay, dinadala doon sa Hades. Ngayon, yung mga anak ng Diyos, dinadala sa langit, sa ilalim ng altar, sabi sa Revelation 6:9. Nakita ko ang kaluluwa na matuwid sa ilalim ng altar. Sa Ark of Covenant, nandun. Ngayon, yung masasama, nasa Hades, pagdating ng rapture, bababa tayo. Yung mga namatay, unang mabubuhay. Kasi nandun sa ilalim ng altar yun ng Diyos eh. At tayo mga buhay, hindi na mamamatay. Mag-meet on the air. Titira tayo dun sa ating kwarto sa langit. O tapos, ayun, pagbaba na natin, lilipulin na ng Panginoon lahat ng kalaban. Kasi ang huling kalaban na lilipulin, kamatayan eh. Pag nag-rapture, talo na kamatayan. Death is swallowed ng makapangyarihan si Kristo. Wala na kamatayan eh. Pag nag-rapture, wala na kamatayan eh. Yun yung life resurrected body. Nagbibigay na ng Diyos sa atin sa mga unang mamatay. Yun ang unang i-glorify. Yung mga nabubuhay, tsaka i-glorify. Talo na kamatayan. Yun ang huling kaaway, kamatayan eh. At pagtatagumpayan na ng Panginoon yan. Ngayon, busy-busy ang demonyo. Kitang-kita nyo, tignan nyo ang mga gamit. Sa TV, entertainment, lahat. Nandyan lahat ng mga, ano yan eh, mga agent ni Satanas, halos lahat yan. Basta entertainment, nandyan si Satanas. TV, kahit yung makita mo, kahit yung mga cartoons, makikita mo doon ang mga grabing gamit ni Satanas. Lahat gagamitin ni Satanas para mandaya, para mawala ka sa pananampalataya. Hindi ka maniwala sa Word of God. Kaya sinasabihan ko nga, mag-iingat kayo. Gamitin niyo yung gift of discernment nyo. Pag nakita nyo na yung pinakikinggan niyo ay kontra sa Bible, yung binabasa mo kontra sa Bible, okay, Satanas na yun. Itakwil mo na yun, huwag mo nang entertain. Baka madali ka pa. Kasi kamuntik na ako dyan eh. Yung Solomon's Mine, pinakinggan ko na pinakinggan yun, binasa ng binasa. Yung Ophir na Pilipinas, nagaling sa Jubilee, na hindi naman inspired of God. Sabi ko, kamuntik na ako madali nito. Dahil sinusubaybayan ko eh. Ang ganda ng istorya eh. Biruin mo, proud ka na ang Philippines is Garden of Eden. Paano mangyayari yun? Nandun yun sa lugar ng Middle East. Napapalibutan nyo ng Euphrates River, ng Gihon, Sabia, Tigris River. Yung Tigris River, natutuyot na rin ngayon. At tulad ngayon ng yun nga, matutuyo yung Euphrates para lusubin ng China and Russia ang Israel. Malapit na lahat yan. Pag nakinig kayo naman dito sa TikTok, kung ano-ano sasabihin ni Nostradamus sa inyo. Alipores na naman ni Satanas siya. Fallen angels nagturo dyan eh. Kasi alam nyo mga fallen angels, napakagagaling yan eh. Sabi ko nga, iniisip ko, hindi ko malubos maisip. Sino kaya nagtayo nung sa Machu Picchu? Pag nakita niyo yan sa Peru, yung Machu Picchu, mga lalaking boulders ng bato ha. Dami, ilang tonelada. Makita mo, iba-iba ang figure. Tapos pit na pit, hindi masingitan ng ATM card. Sino pwedeng gumawa nun? Fallen angels lang pwedeng gumawa nun. Hindi kaya ng tao. Miski ngayon, kahit anong galing ng mga engineer ngayon, sige, gumawa sila ng pyramid. Hindi o kaya yung Machu Picchu, wala. Ang ginagawa nila, the alien daw yun. Because Jesus Christ come from the alien God. Hindi yung paglapastangan kay Kristo. Blasphemy yan ang mga blasphemous na tinuturo ngayon. Kailangan matutunan nyo yan. Kasi mag-i-inject sa inyo ng doubt. Kasi kapag nag-doubt ka na sa Bible, wala na. Samantalang ang liwanag ng Bible, Isaiah 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. So sa aklat lang ng Panginoon na yung inspired books of God. Yung hindi inspired, wag yun. Hindi sa Panginoon yun. At inyong basahin. Kahit isa sa mga ito hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama. Sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisa sila ng aking espiritu. So hindi na kailangan ng kasama. Tapos na yun, okay na yun. Ang kailangan mo, concordance ng mga Hebrews at saka Greek words. Yun, meron ako nun. Hindi pa ako pastor nun, may udyok sa akin. Hingin ko yung concordance ng kuya ko. Sabi ko, Kuya Rick, ang galing ba nito? Strong concordance. Sabi ko, pwede ba akin na lang to? Sabi niya, sige, sa'yo na lang. Dinigyan ako nun, mahal yun eh.
yung concordance ng Greek at Hebrew. So pag naggaling ako ng King James Version, titignan ko yung meaning sa Hebrew. Tsaka sa Greek, yun na talagang meaning. So the rest, wala na, hindi mo na kailangan na paraphrase. Paraphrase, yun nga paraan ng tao eh. Ni Satanas eh, paraphrase. NIV, ang dami paraphrase. Yung paraphrase kasi, ini-inject ng author doon, yung meaning nun. Hindi yung talaga sinabi na Word of God. Pero kung ikaw anak ng Diyos, hindi ka rin madadali nun. Pero kung ikaw hindi anak ng Diyos, dali ka. Kasi paraphrase ginagawa, hindi nila King James Version lang. Yun lang ang kinasihan. Sabi sa 2 Timothy 3:16. Yung basahin ko sa inyo to ha. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, o lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos, or the Bible of God, or the words of God that is inspired by God, yung may inspiration lang ng Diyos, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. So kung magtuturo ka, dito ka kukuha sa inspired book of God. Walang apokripa, walang eschatological books, walang semantics books. Yun lang, King James Version lang. At mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruan lubos sa lahat ng gawang mabuti, para maging perfect daw ang tao ng Diyos. If you are a man of God, magiging perfect ka, ang basis mo lang, inspired book of God. Hindi yung kontra sa inutos ng Diyos. Ang lahat ng pamantayan o kapangyarihan is established by God, sabi. Sabi sa Romans 13 yan eh. Ang lahat ng kapangyarihan galing sa Diyos yan. Ngayon, yung kapangyarihan ng hari, galing sa Diyos yun. Ang binigyan niya ng power para mag-aproba ng inspired books niya, si King James the First. So yun ang basis. Ngayon, alam niyo nangyayari. Yung lahat ng mga hari ng buong mundo sa United Nations, grabe. Bili mo, sinasabi ng United Nations, pumayag na kayo, Pilipinas, na magkaroon ng same-sex marriage. Pero yung kagaguhan yun. Mag-same-sex marriage na daw ang Pilipinas. Buti ka mo, ang daming Katoliko dito, kumontra. Kontra ang Katoliko dyan eh. Doon mo makikita na ang lahat ng presidente ng mundo, United Nations, hawak na ni Satanas. Pinupustro nila yung mga mali. O di ba? Kahit gumagawa pa ng mga batas ng abortion, gawin mo legal yung pagpatay doon sa bata. Parricide yung kaso yun eh. Tapos payag ka, i-legalize mo pa. Ang pwedeng i-legalize yung medical marijuana. Kasi nakakatulong yun pag naihiwala yung THC sa CBD. Makakatulong yun sa Alzheimer's na may Alzheimer's, sa may epilepsy, sa mga may sakit, dementia, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, nakakatulong yung marijuana. Pero medical marijuana, hindi yung marijuana talagang iititid mo. Ha? Kasi pag initid mo kasama yung THC, yun yung nagpapatrip. Yun yung may tama, yung THC, inalis yun. Yung CBD lang, yung good. Kasi lahat ng bagay naman may masamang mabuti. Merong good and bad microorganism. Pero yung microorganism na bad, nakakatulong din yun eh. Paggawa ng alak, kailangan mo ng microorganism na bad or bad bacteria. Para magkaroon ng fermentation yung alak, magkaroon ng alcohol. Yung tiyan mo, kailangan pagharian din yung minsan niya ng masasamang bacteria para magtai ka, para ilabas mo yung lahat ng masamang bacteria sa loob. Naglagay naman ng appendix, kaya safe yung mga good bacteria, walang problema. Ang lalabas lang yung mga bad bacteria. So ganun eh, ginagamit din ng Diyos yung mga evil na yan. May mga bagay na masama na ginagamit din ng Diyos. Katulad ni Satan. Masama yan eh. Pero ginagamit ng Diyos yan para ma-purify tayo. Pinahintulutan niyan, tuksuin ka, pero may kasunduan naman sila ng Diyos eh. Okay, sige, tuksuin mo mga anak ko. Pero itong sibon, hanggang dito lang tukso mo. Pag sumobra ka dyan, yari ka sa akin. Okay, deal. Wala namang magagawa si Satanas, susunod siya doon. Tignan mo kay Job, di ba? Kaya lang naman ganyan, ba't di mo ibigay sa akin?
Okay, sige, bibigay. Pero hindi pwede patayin. Pag pinatay mo yan, patay ka sa akin. O, di ba? Tinira. Lahat ng kayamanan, tinira. Mga mahal sa buhay, tinira. Lahat ng empleyado niya, pinatay. Iisa lang tinitira para mag-report. O ano nangyari kay Job? Ba't tagumpay si Job? Hindi siya nagkasala laban sa Diyos. Dinoble pa lahat ng kayamanan niya. Yung namatay niya 10 anak, nanganak uli na 10. 7 lalaki uli, 3 babae. Kasi hindi naman namamatay talaga kaluluwa eh. So talagang tumubo sa langit yun, natutulog lang yung unang namatay ng mga anak niya. O dinoble ng Diyos. Tayo, kapag tayo inuusig, dumadaan tayo sa mga kahirapan, matindi, best yan. Alam niyo ba, may findings ang mga scientists. Yan daw kalungkutan. Pag nagtagumpayan mo, lalakas ang immune system mo. Kaya sabi, ano yung kalumbayan na galing sa Diyos? Kabubuti yun. Pinalumbay kayo ng Diyos. Sabi sa Lamentation. Pinalulumbay tayo ng Diyos eh. Kasi makakabuti. Kasi wala namang bagay na hindi kakayanin eh. At ang pagpapalumbay na yan, kapag pinahintulutan ng Diyos yung pagsubok. Kaya sabi, pag sinusubukan ka magala ka. Kasi lalakasin yung system mo pag nagwagi ka. At huwag kang papayag na mawalan ka ng doubt, magkaroon ng doubt. Maniwala ka sa Word of God. Na yung kalungkutan, yung depression, makakabuti sa iyo yan. Yung stress, makakabuti sa iyo yan. Pagtagumpayan mo lang. Manage it. Kasi lalakas ang immune system mo. Yun ang plano ng Diyos dyan. Walang bagay na masama sa Diyos. Lahat gagamitin niya sa ikabubuti natin. Kaya pag nadidepress ka, alisin mo sa isip mo yan. Tapos pagtagumpayan mo, lalakasin yung system mo. Pag nai-stress ka, manage mo. Pag isip ka ng isip, get busy. Kapag kung ano-ano pumapasok sa isip mo, di maglaboy ka na maglaboy. Gumawa ka ng mga gagawa mo, divert your mind. Lalayas ka. Kasi ang worship ng demonyo, yung walang ginagawa. Napakahirap nun. Doing nothing is the worship of the devil. Kasi doon lagos-lagusan ng mga isip, wala kang ginagawa. Lagos-lagusan si Satan na sa'yo. Kung ano-ano i-inject sa utak mo. Kung mahina kang lumaban, pag nag-iisa ka, nag-iisip ka na nag-iisip, sabi niya, eto na, pwede na, itirahin ko na to. Kung busy ka rin, meron kang pinaglilibangan, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka, yun ang magandang libangan. Kasi the best na libangan, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka. Ako kapag wala nang ginagawa, hihiga na lang ako, magpe-pray na lang ako. Mas gusto ko pa nga yun, nakikipag-usap sa Diyos eh. Hanggang sa masanay ka na. Tapos basa ka ng Bible, minsan encyclopedia. Minsan pag may naka-interest sa aking news, babasahin ko yun, yung factual news. Kaya minsan pag nag-preach ako, dadagdag ko sa inyo yun. Kasi kinakailangan, labanan natin siya eh. Fight a good fight of faith. Minsan lang ang faith eh, sabi sa Jude eh. Jude 1:3. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan natin lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayo makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan magpakailanman sa mga banal. So sa lahat ng mga anak ng Diyos, binigyan ng faith. Ngayon, ano gagawin ni Satanas dyan? Nakikita ni Satanas sa iyo yan, may Holy Spirit ka, kita ka eh. So ano ngayon ang gagawin ni Satanas? Ite-tempted ka. Ang gagawin niya, papapadala ng espiritu ng takot. Tapos espiritu ng masamang pag-iisip, stress lahat, ibibigay sa iyo. Tapos espiritu ng doubt.